Kahit daw po ang isang taong makasalanan, kahit po ang isang taong mayabang, kahit na po ang isang taong makapangyarihan, dumarating din sa punto na bumababa ang kanyang kalooban. Tinuturo sa atin ni Jesus, try mong o subukan mong yumuko. Alam natin ang isang Romanong centurion, isang makapangyarihang tao. Pero sa kanyang panalangin, malimit natin marinig sa banal na misa, I am not worthy, you shall enter under my roof, but only say the word, my soul shall be healed. Sinabi ni Jesus o sinabi ni isang centurion, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Itong panalangin ito, mga kapatid, dito natin nakakasumpong ang ating sarili na tayo'y hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat tanggapin ang katawan ni Kristo. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ginagawa niya tayong karapat-dapat. Namangha si Jesus ay pinakita ng isang senturyon. Bakit? Noon lang siya nakita na sa kabila ng isang taong makapangyarihan, may angking kababa ang loob. Isinaalang-alang niya hindi ang kanyang mismong sarili, kundi ang kapakanan ng kanyang alipin. Dito ka lang makakita sa ebanghelyong ito na ang taong makapangyarihan nagkaroon ng concern sa kanyang alipin. Kasi kung sa atin iyon, hindi natin kaano-ano, lalo't ikaw ay mayaman, hahayaan mo na lamang siyang mamatay. Pero ipinakita ng isang Romanong senturyon ang kapakanan, ang kagalingan ng kanyang alipin. Marahil kahit hindi niya kadugo itong taong ito, nagkaroon siya ng malasakit. Kaya nga sabi niya, Panginoon, huwag ko kayong pumunta dahil hindi ako karapat-dapat. Pero dahil sa labis na naunawaan ni Jesus ang pangangailangan ng Romano, pinuntahan niya ang lalaking itong na-paralysis. Naramdaman ng taong ito ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Sa ating buhay, mga kapatid, paano nga ba tayo nakakalapit ng ating kapatid sa Diyos? Try to look yourself, baka ikaw pa ang dahilan kaya may mga taong ayaw lumapit sa simbahan. Baka mismo sa iyong pag-uugali nakikita ang hindi karapat-dapat o hindi pagiging muka ni Kristo. Minsan wag tayo maging hadlang, wag tayo maging boundaries upang hindi masilayan ng mga tao si Kristo. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, hindi para yurakan ang iba, kundi ikaw ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang yakapin ang mga taong higit na nangangailangan. Tayong lahat ay Romano na sinasabing hindi tayo karapat-dapat na magpatuloy kay Jesus. Ngunit tayong lahat ay naniniwala sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The power of the Word of God, my dear friends, isang malaking tulong sa bawat buhay natin, sa mga pinagdaraanan natin sa ating buhay. Amen.